Water signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa'yo ngayong araw na ito. Keep in mind po na ito ay general reading lamang, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin ano ang mensahe, blessings po para sa'yo. Water signs, we have a blessing on battle that cannot be avoided. So, pwedeng ito po ay mga bagay na yung parang daily routine ninyo. Yan po, yung mga bagay na kahit anong iwas po ninyo ay hindi ninyo pwedeng iwasan at hindi nyo talaga maiiwasan. Kasi kailangan nyo po yung harapin ngayong araw. Sabihin natin yung pagiging responsable mo. Responsableng magulang, at yung iyong trabaho kasi mayroon kang kontrata. We have a blessing for unity where once there was division. So kung nai-stress kayo sa bahay, nai-stress kayo sa trabaho, ayan po, magkakaroon naman ng pagkakasundo ngayong araw na ito. Or sabihin natin, hindi man siguro formal yung pagkakasundo, pero mag-uusap na. Ayan po, magiging maayos yung usapan ngayong araw na ito. We have a blessing of fire. Yan. So, parehas lang naman kasi kung sino man po yung mga taong involved dito sa nangyayaring ito is parehas lang naman may goals. Parehas may gustong patunayan. Ayan po. And also, nakikita ko dito is parehas responsable. Tignan po natin ano pa ang mensahe para sa'yo. Water signs. Tignan po natin. Mensahe pa po natin, spirit guide kay water signs. Cancer, Pisces, and Scorpio. Okay, kuha na pala tayo dito sa ating mga archangels. A blessing on a battle that cannot be avoided. Ano po ito? Spirit guide. Mensahe natin. We have life review. Ayun, tingnan mo din daw, sabi sa inyo ni Archangel Jeremiel, kung tama ba yung mga decisions ninyo. The way na mag-react ka sa isang bagay, yung mga ginagawa mo, water signs, nakakabuti ba yan sa'yo, nakakabuti ba yan sa, ano ba yung epekto niyan sa'yo at sa ibang tao? Or not ibang tao, kung hindi yung mga taong nakapaligid sa'yo, yung mga taong mahal mo. Ayan po, life review. So, take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Pwede rin po balansin ninyo yung inyong chakras. Mag-umpisa po kayo sa root chakra. Mag-meditate kayo. So, bago nyo po gawin yung yung ibang bagay, yung mga bagay na ganyan, do some research. Diba? Para may alam din po kayo. Hindi lang yung, kunwari, finid ko lang sa inyo yung isang bagay, tapos maniniwala kayo. Kailangan maging matalino din kayo. Water signs. Diba, mag-research kayo kung may mga bagay po kayo na hindi maintindihan sa sarili ninyo, sa mga nangyayari sa paligid ninyo. So, wag tayong magbulag-bulagan. Tingnan po natin kung ano pa ang mensahe. And also, itong a blessing on a battle that cannot be avoided, pwede po na there's someone talaga na need ninyong ikat yung ties doon sa tao na yon. Parang hindi nyo na talaga yun maiiwasan, yun na talaga yung kailangan ninyong gawin. Healthy lifestyle, okay? So, pwedeng meron dito, nagkakasundo kayo ng person mo, ng asawa mo, ng family mo, regarding sa pagkain ng healthy, regarding sa pag-exercise. So, pwedeng, ayan, nagti-teamwork kayo dito. Talagang, sabihin natin, pagdating sa pagkain, instead na karne, pwedeng naggugulay. So, mas more on, madalas kayong maggulay these days. Or, pwedeng ngayong araw na ito, this is, vegetable day and fruit day. Tignan po natin kung ano pa ang mensahe. We have a blessing of fire. So, we have spiritual understanding. So, mula ito kay Archangel Raziel. Sabi niya dito, I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you understand spiritual truths. So, pwedeng may mga napapaginipan ka na napakagulo, pero meron kang mga parts na natatandaan. So, isulat mo, you take down notes dun sa mga bagay na yon or sa mga kaganapan na yon kasi po, yan ay, ayan, pwedeng isa yan sa mga magpaintindi pa sa'yo kung ano ba yung gifts mo,
ano ba yung dapat mong maintindihan sa spiritual world? Are you awakened? Tingnan po natin kung ano pa ang mensahe. Water signs. Mensahe pa po natin, spirit guide. Okay, ano pa po ang pwedeng mangyari? Mayroon tayo ditong action. Ayun, need mo na talagang mag-take ng action dito. So, hindi na po talaga mapipigilan. Pero sabi ko nga, kailangan maging mapanuri muna kayo dito. Kailangan mag-research muna kayo sa gagawin po ninyo. Kailangan din is sigurado po kayo. Hindi pwede na urong-sulong. Kasi parang kapag ganyan kayo, water signs, mawawala yung credibility ninyo. So, the next time, maniniwala pa ba yung ibang tao sa inyo? Diba hindi na? Kaya naman po, pag-isipan nyo talaga yung mga kilos at decision ninyo at panindigan. Parang, hindi ko alam kung sa inyo ko yun sinasabi. Last week pa yata yan eh. Yung ganyang message. Tingnan natin. Okay, we have guarded vulnerability. So, meron dito, pwede nga po. Hindi ko alam kung may nagkasakit ba sa inyo, sa family mo. Kasi merong naging vulnerable dito. So, pwedeng may nakakatch ng disease, may nakakatch ng cold, cough and cold. So, ayan po. Parang, kaya nag-iingat yung iba sa inyo. Ayan po. Or, kailangan nyo talagang mag-ingat. So, ano ba yung mga prevention, diba? Para makakatch kayo niyan. Para hindi kayo pala makakatch ng cough and cold. So, tignan natin what is spiritual understanding. Asikasuhin nyo daw muna po yung inyong sarili. Mag-focus muna kayo sa sarili ninyo. Alagaan ang sarili. Ayan. Kasi hindi nyo maiintindihan kung ano ba yung isang bagay kung hindi nyo rin naiintindihan yung inyong sarili. Kung kayo mismo ay hindi ninyo alam kung ano ba yung gagawin ninyo at kung saan ba kayo patungo. Katulad niyan, 'di ba? Pwedeng ang messy ng paligid ninyo ngayon, katulad niyan. Pwedeng ang gulo-gulo ng buhay. So, 'di ba? Sino ba yung mga kailangan ninyong tanggalin sa life ninyo para umayos? Eh, wag naman si Dimitri. Ang gulo, no? Ayan, life review. Doon siya nakafocus. At action, umaksyon na daw kayo. Sabi niya, kung naman po itong kailangan ninyong aksyonan pagdating sa life ninyo ngayong araw. Baka meron kayong mga kailangang tapusin, mahahalagang gawain. So, baka natenga yan, water signs, umpisahan nyo na po. So, tignan natin ano naman yung mensahe pagdating sa iyong career ngayong araw. So, we have close of resistance. Tignan natin kung ano pa ang mensahe. Okay. Kinuha niya yung isang card, which is self-care. Napakakulit talaga. So, ayusin muna natin. Kasi baka may mga OC na nanonood. So, ayan. Tignan po natin. Mayroon tayo ditong close of guarded. So, parang may pagtanggi, clinging, comfort zone, pagdating po sa career. Ayan parang nire-resist, meron dito, nire-resist ninyo yung change. Basta parang meron kayong tinututulan dito pagdating sa inyong career. Ayan, it's either may ino-offer sa inyo, pero tumatanggi ka agad kayo. Water signs. Parang gusto nyo, sabihin natin, dyan sa dating trabaho, sa dating company, yan po, sa dating agency, parang ayaw nyong umalis. Yung iba sa inyo pwedeng, andun na yung pag-grow sana, pero pwedeng kayo po mismo yung pumipigil dun sa growth ninyo. So, life review, tingnan nyo po. Ano na ba ang nangyayari sa life ninyo? Gusto nyo ba yung nangyayari sa life ninyo? May pagbabago ba? May offer na, pero baka ayaw nyo lang pong tanggapin. So, maging kayo dito, maging open-minded po kayo. Tingnan natin, pagdating naman sa negosyo, we have divine interventions. Mayroon tayo ditong renewal. So, pwedeng meron dito, ewan ko kung may gustong mag-renew ng kontrata, could be sa supplier, ganyan po. O kaya sa nirerentahan ninyo, parang sa place ninyo. Oo. Sa business. Kunwari, nagre-renta kayo ng place, ng shop. So, it's either, meron dito parang aalis na, pero hindi siya matutuloy. Kasi pwedeng para talaga kayo dyan. Meron naman dito is pwedeng
inaalis na talaga kayo dyan ni universe, dyan sa place na yan. Kasi pwedeng hindi talaga maganda, toxic, o kaya naman baka hindi talaga mabenta dyan sa lugar na yan yung inyong mga produkto. So, parang maling pwesto ba yung nakuha ninyo. So, kung ano man po itong nangyayari na ito, kung delays man yan, may pagbabago sa inyong negosyo, makakabuti po yan sa inyo. So, parang wag nyo din talagang tutulan. Instead na ipagpilitan nyo yung gusto ninyo dito pagdating sa inyong negosyo. Tignan nyo po yung mga bagong opportunities na dumarating. Yung mga opportunities naman kasi minsan, hindi yan talaga good things eh. 'Di ba? Hindi yan yung tipong mapapawaw ka. Siguro mapapawaw ka dahil nandun yung kinabahan ka, natakot ka. Pero kasi minsan may mga good things na nangyayari sa atin na dinadaan sa not so good things. Parang sabihin natin, kung hindi ito nangyari, edi, kunwari yung supplier mo, hindi talaga siya parang hindi niya binigay sa'yo yung mga in-order mo, ganyan. Yung mga request mo. So, di ba parang nagbago ka ng isip, edi kukuha ka na lang sa iba. Mas naging maganda pa yung place mo dun. Mas nakasundo mo at mas kumita ka pa. Pero kung nag-stick ka dun, kung, di ba, walang nangyaring aberya, hindi ka lilipat. Hindi mo mararanasan yung nararanasan mo ngayon. Na ang bait ng supplier mo ngayon. Parang ganyan po. So, may mga bagay na dinadaan mo na sa hindi magandang paraan para makita natin yung right direction. Tignan po natin pagdating naman sa money. We have confusion, illusions. Ayan. Meron tayo ditong higher self. Okay. So, pagdating sa money, all you have to do is to control yourself. Kilalanin nyo yung sarili ninyo, or kilala nyo na ba yung sarili ninyo, water signs, paano ba kayo gumastos? Kayo ba yung tipo ng tao na pag may pera, gastos lang ng gastos, hindi ninyo sinusuma? Yung tipong, ay, bahala na, basta may pera, sige lang. Or kayo ba yung tipo ng tao na talagang kapag once na nagkapera kayo, inuuna talaga kaagad yung mga dapat bilhin? Pag may natira, itatabi talaga. Diba? Hindi yung gagastusin para kung saan man. So, kayo ba yung tipo ng tao na alam ninyo or kilala ninyo yung sarili ninyo sa paggastos? Kilala ninyo yung sarili ninyo para mabago nyo rin po kung ano ba yung mga bad habits ninyo in terms of your finances. Kahit maliit or malaki man po yung hinahawakan ninyo na pera, nasa sa atin pa rin yan kung paano ba natin yan gagastusin. It's either gagastusin natin sa wants or sa needs. Ayan, so pwede rin namin nanluloko sa iyo dito regarding finances. So tignan nyo po, baka mamaya mamaya naiisahan kayo dito. So parang alam nyo pero pwedeng hindi kayo tumututol. Parang wala kayong sinasabi. So parang tinotolerate ninyo yung panluloko ng tao na yun kapag may nafe-feel na kayo na ganito na hindi maganda. Tingnan po natin pagdating naman sa love life, we have opportunities, you have freedom, we have breakthrough. So meron po dito pwedeng magkakaroon na kayo ng love life. Ayan. So, pwedeng ma-change na or magiging maayos yung relationship. Ma-change na yung mindset, magmamature na, ma-change na yung mga priorities regarding relationships. So, ayan po. Yung mga pinapaniwalaan, it's either makakatakas na kayo sa tradition. Kasi yung tradition, pwedeng hindi talaga kayo naniniwala sa tradition nyo na yun. I mean, yung mga pinapaniwalaan ninyo. Pinapaniwalaan ng family ninyo. So, parang some of you will break that pattern. Yes, para tuloy ayun. Yung iba po sa inyo, water signs is parang, yes, you don't want to, to disappoint your parents. Pero kasi yung iba po sa inyo, parang nasasakal na merong ganyan. So, parang yun, parang basta ibang daan yung gagawin ninyo regarding relationship. Na pwedeng yung iba sa mga kamag-anak mo, hindi nila matanggap yan. Meron din namang iba, suportado ka. So, do what makes you happy. Oo, minsan lang tayo mabubuhay, hindi ba? Gawin nating masaya yung ating buhay. Tsaka huwag kayo masyadong dumepende sa sasabihin ng ibang tao regarding your relationship. If you really love that person, fight for that person. If nakikita mo din naman na yung taong yun ay nilalaban ka rin. So, ito po ang lucky numbers mo. We have number 3,
we have number 37, and we have number 29. Maraming salamat po, water signs, and see you again on my next video. Bye-bye!